Ano na mga pre, in today's video, papakita ko sa inyo ang diskarte kung paano nyo nose drop ang JVT front suspension na pang Aerox version 2. Tara, let's! So ayan mga pre, no? Ito ang ginawa ko sa aking JVT suspension. Ayan. Yung 27mm kasi na variant nito mga pre. Ayan, oh, 'di ba? May stopper yan diyan mga pre. So ang ginawa ko, pinatorno ko, nagpa-add ako ng 1 inch para mai-drop ko ng konti yung harap para hindi masyadong nganga. Kasi actually mga pre, ang height ng JVT suspension kumpara dito sa stock is mas mataas siya ng kaunti. So pag iyan kinabit mo rito mga pre at hindi mo ma-lowered, sobrang nga talaga niyan, as in siguro mga 6.5 fingers yung gap niya dito sa fender. So talagang nga siya. Kaya ito muna ang ginawa ko, pansamantala kinabit ko muna yung stock ko, tapos ayan o, kung makikita nyo, nag semi lowered ako ng mga siguro ano to, mga 1/4 of an inch yan. Ayan. So kaya ko pinaganito itong aking JVT suspension para magawa ko rin yun, yung ganong style na mai-lowered ko yung pinaka front para hindi siya masyadong nga. Ayan. So dito mga pre, hindi ko na pinakita kung paano kong kinalas to. Marami naman sa internet na mga pre, at saka hahaba tong video na to. Pero bigyan ko lang kayo ng quick na guide sa pagkakalas nito. Ayan, dito 17 ang gagamitin nyo. Ayan. So advice na agad mga pre, huwag kayong gagamit nung isang style nito, yung maraming ngipin, kasi mas prone sa bilog. Napakalambot pa naman nito mga pre, kasi ito made of alloy yan. Ayan. So ganito ang gagamitin nyo na 17. Ayan, pakita ko sa inyo mga pre kung ano nangyari dun sa nauna ko. Ayan o, nabilog ko na siya kasi nagtotono ko ng fluid na ilalagay ko dyan. Unlike kasi ng mga stock na suspension mga pre na naglalaro sa 65 to 75 ml per suspension, dito mga pre kakaiba to. Dito is halos mga 52 ml lang siya mga pre. Pag 55, ayan, pag 55 mga pre, dito hanggang dito lang ang play niya. Pag 50 nyo naman siya, sagad na siya, as in dun na, sagad na, kumbaga tukod na yun. So sa mga 52, ayan, kaya nakailang beses akong kalas kabit niyan mga pre, kaya ayun, nabilog ko siya. Kaya lesson learned, ayan, ito ang gagamitin nyo, yung talagang hex. Ayan, tapos ito binilang ko na lang siya sa Shopee ng replacement. Actually LCM to, kaya doon yung makikita na ang LCM at saka ang JVT suspension is magkasukat siya. Ayan o, so pang 27mm to, ayan o, sukat na sukat mga pre. Wala akong naging problema sa pagkakabit niya. Ayan. Tapos ang ginamit ko namang viscosity ng aking fork oil mga pre is 20W. Usually kasi sa mga stock ang ginagamit is 10. So talagang malambot lang siya. Nabasa ko sa pagre-research ko, ang ginagamit mostly sa mga racing, ayan, is 20W para medyo malapot siya. So ang tendency, hindi siya agad magre-rebound dahil lalaban yung lapot. Pero hindi naman sobrang ganun yung layo nung difference nung 10W sa 20W. Pero anyway, 20W na rin ang ginamit ko. Pero hindi ko pa naman tatatry, kaya if ever na hindi ko magustuhan yung 20W, baka bumalik ako sa 10W. So ikabit ko na to mga pre, then papakita ko sa inyo mamaya yung tindig nitong aking Aerox version 2. So ayan yung sinasabi ko mga pre, no? Ito yung stock suspension ng Aerox at ito yung JVT. So makikita nyo mga pre, no? Ayan o, mas mataas talaga siya. Siguro mas mataas siya ng mga half inch or mga quarter. Ayan. Kaya pag nilagay nyo to mga pre, talagang nakanganga yung harap ng Aerox. Kaya ko ito, ayan, pinatorno. Kasi actually ito, yung kabit ko rito, ayan o, may bakas pa siya. Kaya actually para mag-i-equal lang siya eh. So pwede ko isagad dito yung crown. Tapos yung play naman niya, is parehas lang yan mga pre. Medyo tinansya ko na.
Mas labang ng konti lang ito, ng mas babaon lang to ng konti, pero konting-konti. Para doon sa mga hindi pa alam mga pre, kung paano nyo magagawa ito, ayan o, yung apat na tornilyo, kahit nag semi lowered kayo, ayan, paano nyo mababypass to, is gagamit kayo ng ganito mga pre, ayan o. Actually bumili na ako ng bago kasi nakailang kalas kabit na ako dyan, para lang sure na fresh ulit yung aking bolts. Ayan. So kung interesado kayo sa item na to mga pre, lagay ko na lang sa description yung link na ito. So ayan na siya mga pre, no? Naikabit ko na. Ayan, makikita nyo. Ayan o. 1 inch drop na siya. Pero dahil sa mas mataas naman talaga ang JBT suspension kumpara sa stock na suspension, parang halos mag-i-equal lang sila nung nauna kong tindigan doon sa aking stock suspension. Ayan. Tapos take note lang rito mga pre. Ayan. Inopen ko to. Ito yan eh. Haharang kasi yan doon mga pre. Tatama dito. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na siya. Ayan. So, talagang iingatan na lang to sa mga biyaheng mga bababaha, pag maulan. Ayan. So, ingat-ingat na lang talaga. Ayan. So, kabit ko na yung gulong mga pre para makita ko na yung pinaka-final na tindig nito. Ayan mga pre, no? Nakikita ko na. Ayan, no? 5 finger gap lang. Tapos ang max na laro niya is hanggang dito. Ayan. So may enough play. Mga 2 inches mahigit na play yan. So parang stock rin yung play niya. Ayan. Pero yun nga, since na nilagyan ko siya ng 20W na fork oil, ayan, doon ko malalaman kung siya ba'y titigas, gaganit, or ano ba. Ayan. So update ko na lang kayo mga pre pag na-ride ko na to para mabigay ko sa inyo yung aking feedback. So ayan na siya mga pre, no? Napakaangas na ng tindig. Hindi na masyadong mataas yung harapan. Siguro sa panukat ko mga pre, kung ibo-bolt on ko doon mismo yung JBT suspension ng tama, mga ano to, mga 7 finger siguro ang nganga niya. Sobra, siguro mga ganito. Ganyan kalaki ang nganga niya. So sobrang nganga niya talaga mga pre. At para sa akin, pangit tignan yun. Ayan. Mas gusto ko pa rin tong ganyan, semi lang. Ayan. Kaya talagang prinadject ko yan mga pre, para makuha ko yung tindig na gusto ko. Ayun. Medyo yun lang, kinailangang talasin ng JBT. Pero naisoli ko naman ng tama mga pre. Ayan. Ayan. Sa susunod na video mga pre, papakita ko sa inyo kung paano ko kinonvert na pang version 1 na airbox itong aking Aerox version 2. Ayan. So gagawin ko yun dahil magbabalik rin ako ng stock na muffler, dahil nga medyo hindi nasusunod ng maayos yung law enforcement sa pag titiket sa mga aftermarket, no? So kahit pasok ka sa DB reading, basta aftermarket sa ibang mga lugar, hinuhuli nila. So para safe na lang, walang problema, walang sakit ng ulo, back to stock muna ako. Tapos sa ako na lang ibabalik ulit mga pre pag maayos na ang pagpapatupad ng batas regarding sa aftermarket na muffler.
So kung nagustuhan nyo ang video ito mga pre at sa tingin nyo naman nakatulong, paki-like at pa-subscribe na lang sa aking maliit na channel at ito ay nagbibigay sa akin ng motivation para gumawa pa ng mga ganitong klase mga content. Ayun. So hanggang sa muli mga pre. Ciao. Arrivederci.